Mapagpalang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay November 25, araw po ng Huwebes. Tayo po ay nagpupuri, nagkapasalamat sa ating Diyos sa patuloy na buhay na Kanya pong pagpapala sa atin at sa patuloy niya pong pag-iingat sa bawat sandaling lumipas. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo muling makadudulog sa Kanyang banal na presensya sa pamagitan po ng ating pong pagbubulay-bulay na Kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa ating pong pagbubulay-bulay. Ang ating pong teksto ay matagpuan po natin sa aklat ng Hebrew, chapter 11, verse 31. At ganito pong ating mababasa. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos. Sapagkat manugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos ng dakila at banal, lumalapit po kami ng nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo sa patuloy na buhay na ipong pinagpapala. Maraming salamat po muli sa pagkataong ito na kami po ay makadudulog sa ipong banal na presensya sa pamagitan po ng aming pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka po sa amin sa pamamagitan po ng Banal Espiritu upang aming lubos na maunawaan ang iyong mga salita kami po mapagbabahaginan sa oras na ito. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Ang ating pong topic ay nakinig at nanampalataya. Mga kapatid, kung ikaw ang tatanungin, kakampihan mo ba ang iyong kalaban? Ilalagay mo ba sa alanganin ang iyong sarili at pamilya para sa mga bagong kakilala? Yan po ang ginawa ni Rahab, isang babaeng mababa ang lipad na taga Jericho. Tinanggap niya sa kanyang tahanan ang dalawang espiya ng mga Israel na naniktik sa kanilang lungsod. Nang natulugan ng authorities sa Jericho na nasa bahay ni Rahab ang mga espiyang Israelita, pinuntahan siya sa kanilang bahay para palabasin yung mga espiya. Pero itinanggi iyon ni Rahab na naroon ang mga iyon. Ang totoo, itinago niya ang dalawa sa bubungan ng kanyang bahay. Bakit nagawa ni Rahab na itago ang mga espiya at iligtas mula sa kanyang mga kababayan? Sa Josue chapter 2 verses 9 to 11, mababasa natin na ibinahagi ni Rahab sa mga espiya ang narinig niya tungkol sa Israel at sa kanilang Diyos. Na-amaze siya sa pagpapatuyo ng Diyos sa dagat na pula at namangha sa paulit-ulit na tagumpay ng Israel Army laban sa bawat bayang nakaka-enkwentro nila. Dahil sa kanyang mga narinig, naniwala si Rahab na ang Diyos ng Israel ang Diyos ng langit at lupa. Bilib na bilib siya sa Diyos. Kaya pinili niyang ipagkatiwala ang future niya at ng kanyang pamilya sa Diyos. Ang balitang narinig ni Rahab ay nagbunga ng pananampalataya sa Diyos. At ito ang nagtulak sa kanya para tulungan ang dalawang Israelita. Si Rahab ay halimbawa ng nakasaad sa Roma chapter 10 verse 17. Ganito pong ating mababasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Si Rahab at ang pamilya niya ang tanging nakaligtas nang bumagsak ang Jericho. Hindi lang iyon ang magandang nangyari sa kanya. Isa si Rahab sa dalawang babaeng napasama sa Hall of Faith na forever nang nakarecord sa Hebrew chapter 11. Napangasawa din niya si Salmon from the tribe of Judah. Kaya napasama siya sa genealogy ni Jesus. Isipin na lang po natin, lula siya ni Jesus. Kapatid, wala tong imposible sa Diyos.
ano man po ang ating dating kalalagayan, kapag tayo po ay nakinig at nanampalataya, ang Diyos ang bahala sa future natin at maging sa ating sambahayan. Kung ano ang nangyari at ginawa ng Diyos kay Rahab at sa kanyang pamilya, kapatid, mangyayari din iyon sa iyo at sa iyong pamilya. Nawa po tayo ay napagpala ng mga salita ng Diyos at patuloy pong nahamon sa ating pong devotion sa sandaling ito. Ating pong idulog sa biyaya ng Panginoon ang ating pong mga mahal sa buhay. Yung pong may mga karamdaman, idulog po natin ng mayroon pong pananampalataya na alam natin kikilos ang Diyos sa buhay nila. Maging ating pong mga kaibigan, ating pong mga kapitbahay, mga kapatiran. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pananampalataya sa iyo ay nakakapagligtas at nagbibigay sa amin ng magandang kinabukasan. Panalangin ko rin po na manampalataya sa iyo ang aming buong angkan. Kaya Lord, katulad po na nangyari sa sambahayan po ni Rahab, dahil lamang po kay Rahab sa isang tao, nagsimula ang pananampalataya. Ikaw po ay kumilos. Ikaw po ay gumawa. Hindi lamang sa araw na yon, kundi maging sa future nila. Aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salitang aming pong napagbulay-bulayan sa sandaling ito. Panginoon, idinudulog po namin sa iyo si Ma'am Jelly Kamama, yung kanyang karamdaman. Hinihiling po namin na patuloy na po siyang lumakas at gumaling laban po sa dengue in Jesus' name. Si Sky Cancino, yung pong karamdaman niya pa yung Diyos, itinataas po namin sa ipong biyaya. At sa marami pa pong iba pa yung Diyos na mga may karamdaman. Panginoon, aming po mga kamag-anak, kababayan, ng mga OFW, mga migrant workers sa iba yung dagat ng Diyos. Sa iba't ibang panig po ng daigdig, aming idinudulog sila sa iyo araw-araw, Panginoon, na iyong pong pag-iingat ay patuloy pong sumakanila. Maraming salamat po. At Lord, sa buong araw na ito, pagpalain at ingatan po kami, lalo po yung mga papasok sa lakong trabaho. At sa mga magbubukas ng mga business pa yung Diyos, pagpalain po, Ama. Sa mga may lakad, ingatan po kayo ng Diyos. Maraming salamat po muli. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa dakila at makapangyarihang Panginoon Jesus na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen.